So mga idol, sa naging laban nga po ng Creamline Cool Smashers kontra sa kupunan ng Petrogas Angels, marami na agad ang nag-predict na matatalo ang CCS dito sa Petrogas. Well, nagkamali sila ngayon ng akala. Alamin natin yung mga detalye kung paano tinalo ng Creamline etong kupunan ng Petrogas Angels kahit sinasabi nila na 3 ang kanilang import. Bago natin yan ipagpatuloy, baka naman pwede nyong i-like yung ating video bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Well, kahapon mga kaibigan, very intense and crucial talaga yung naging laban ng CCS at kupunan ng Petrogas Angels. Inabot ito ng set 4. Yung ginamit na starting lineup ng Creamline, same lang sa naging unang laban nila kontra sa Akari Chargers. At nandyan si Valdez, si Negrito, si Mitch Gamit, si Panaga, si Tots Carlos, si Courtney Schwan, yung kanilang import. So ang sinasabi natin dito, nung set 1, nakuha agad ng CCS ang pagkapanalo, 25-20. Pagdating po ng set 2, panalo pa rin ng Creamline. So yung consistency sa pagkapanalo, nakuha ng CCS. So sinasabi naman ng mga bashers ng Creamline, bakit hindi nanalo doon sa kupunan ng Akari ang Creamline kung lumakas ang sistema? Well, tulad na lang yung sinasabi ng paulit-ulit, kapag ka the more na nasasanay ang import ng Creamline na si Courtney, ay nakukuha niya yung chemistry. Siya halos ang maganda ang punto sa pinakita kahapon mga kaibigan. Yung mga palo niya, tapos yung mga bitaw ng set ni Kyle Negrito, tila nasa momentum siya, no? At nasa kondisyon. Tumitira din, gumagawa rin ng puntos. Ito nga po si Negrito na very unexpected. Nagulat doon ang Petrogas Angels. Then nung set 3, nakabawi naman ang kupunan po ng Petrogas sa 17-25 na score. Akala ho natin ay aabot ng set 5, pero ng set 4 tinapos na ng Creamline Cool Smashers ang laban. Sinasabi nila na 3 import nga po ang ginamit daw ng Petrogas Angels, kasi yung iba sinasabi, no, si Davison at itong si MJ Phillips ng Petrogas ay pares daw import. Well, hindi naman sila import, actually isa lang import nila, pero magagayin man, ang ganda na naging performance ng Creamline Cool Smashers. May chance pa sila na makapasok po sa finals at muling magkampiyon dahil may isang talo pa lamang sila mga kaibigan. Marami nagsasabi, lalo na mga CCS fans, na nakachamba lamang ang Akari dito nga po sa kupunan ng Creamline Cool Smashers. Kitang kita naman natin kahit wala po si Gemma Galanza. Actually si Gemma Galanza nagsalita na talagang medyo alanganin siya makapaglaro pa. Medyo masakit pa rin kasi yung naging injury niya sa may paa at hindi daw pwedeng puwersahin. Magkagayon man, si Bidil hindi rin nakapaglaro pa. At alam naman natin sila yung mga key players po ng Creamline. Kapag wala sila, medyo nahihirapan ng CCS. Pero iba ho ang nangyari ngayon. Maganda ang pangalawang laban ng Creamline kontra po sa kupunan ng Petrogas Angels. Meron pa tayong update mamaya. Please huwag yung kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.